ipagpaumanhin sa mga taong may madamdamin at kalungkutan na karanasan sa panahon ng martial law, lalong-lalo na sa Siraway, Siocon, Zamboanga del Norte, kung saan ako humugot ng isang kwento. Hindi tayo magbabanggit ng mga personalidad para maiwasan natin na may masaktan. Ganon din sa mga madudugong pangyayari. Ang Siraway ay may laging konsesyon at nagsimula ito noong 1950s. At pangalanan natin na Misamis Lumber Company. Sa kasagsagan ng martial law, ito'y naibinta sa Dacon Private Company. Ang Misamis Lumber Company ay may sawmill at may makinaryas na gumagawa ng biner at may planta naman sa paggawa ng plywood. Mayroon itong pribadong daungang dagat, pribadong paliparan na sasakyan ng panghimpapawid. Ang mga manggagawa dito galing sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Noong 1965, ang kauna-unahang nagkaroon ng first year high school sa lugar hanggang nagkaroon ng fourth year high school. Nang idiniklara ng dating President Ferdinand Edralin Marcos ang martial law noong September 21, 1972, ang lugar ay naging mapanganib, maging ang kalapit nitong bayan. Nang nagkaroon ng tensyon ang lugar, nahinto ang operasyon ng kumpanya at dahan-dahan nagsialisan ang mga manggagawa. Ang iba naman tumanggap ng bayad ng resignation. Dahil sa katayuan namin sa buhay, minabuti ng aming mga magulang na manatili sa lugar. Sa mura kong edad, ang bawat kaganapan ay parang laro para sa akin. Noong 1972, ang 30IB Infantry Battalion ng Philippine Army ang kauna-unahang batalyon na destino sa Siraway. Ang paralan naman ang naging kampo ng mga sundalo. Isang paglusob naman ang naganap sa kampo ng 30IB mula sa mga kalaban. Wala namang casualty sa government troops. Wala ding body count sa mga kalaban. Nakainkwentro naman ang patrolya ng 30IB sa Bitugan area. Nang inalis ang 30IB, pinalitan kaagad ito ng PC Batalyon. Ang PC BCT, Philippine Constabulary Batalyon Combat Team. Wala namang nangyaring paglusok sa kampo ng mga Philippine Constabulary. Ang patrolya naman ito ang nakainkwentro sa silangang bahagi, kung saan sa itaas ng paliparan. Sa bahagi naman ng mga dalampasigan, ang Sapabayol ay nasa gitna ng Siraway papunta ng Siocon, Zamboanga del Norte. Isang joint operation ang naganap sa Sapabayol. Ang Philippine Air Force, Philippine Navy at ang 1st PC BCT. Dinig na dinig namin ang walang hintong pagpaputok ng masinggan ng Philippine Navy at sinusundan ito ng putok ng kanyon, maging ang ingay ng jet fighter na nag-iiwan ng malaking putok o bomba. Nang inalis ang batalyon ng Philippine Constabulary, naantala ang pagpalit ng ibang batalyon. Kaya ang PC detachment at ang local police ang naiwan at ang kasama nilang iilang multiplier ang naiwan sa lugar na tagabantay. Bago ang paglusob, tumanggap pa ng isang liham ang PC detachment. Ito'y nasabi ng aking dating first sergeant na isang membro ng PC detachment sa Siraway noong 1972. Isang hudyat ng malaking putok ang aming narinig sa alas 4 ng madaling araw. Ramdam namin ang katahimikan sa bukang liwayway. Subalit, pagliwanag nito, nag-umpisa ang putukan. At takbuhan na kami, dala-dala ang mga importanteng gamit papasok ng Misamis Lumber compound. Alas 9 ng umaga, nag-umpisa ang sunog sa komunidad. Nasunog ang munisipyo,
at ang PC detachment. Ang sundalo naman nasa kanilang kanya-kanyang foxhole. Huminto ang sunog sa tanghaling tapat nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Huminto rin ang putukan. Kalahati sa komunidad ng Siraway ang natupok sa apoy. May ilang pang naririnig na putok sa hapon. Pag-abot ng takip silim, nag-withdraw ang personnel ng PC detachment kasama ang local police at pumasok sa Misamis Lumber Compound. Yun din ang pagdating ng reinforcement galing ng Sibuko. At wala ng putok hanggang nag-umaga. Wala namang nasugatan sa government side. Wala namang body count sa mga kalaban, maliban sa isang bangkay na nasunog. Ito pala'y isang matanda na hindi na umalis ng bahay. Uulitin ko ang paghingi ng paumanhin sa mga taong may masakit at malungkot na karanasan sa panahon ng marsyalo. Hanggang sa muli.